A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. Jesus went out along the sea. All the crowd came to him, and he taught them. As he passed by, he saw Levi, son of Alphaeus, sitting at the customs post. Jesus said to him, "Follow me." And he got up and followed Jesus. While he was at table in his house, many tax collectors and sinners sat with Jesus and his disciples, for there were many who followed him. Some scribes who were Pharisees saw that Jesus was eating with sinners and tax collectors, and said to his disciples, "Why does he eat with tax collectors and sinners?" Jesus heard this and said to them, "Those who are well do not need a physician, but the sick do. I did not come to call the righteous, but sinners." My friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Good afternoon, my dear brothers and sisters. Today, we heard two stories of calling. Two stories that tells us about the calling of God. In our first reading, we heard the story of the calling of Saul. He was called to be the first king of Israel. Remember yesterday, for those who attended the Mass yesterday, in our first reading yesterday, the people were clamoring at Samuel and asking him to give them a king who will bring them victory over their enemies and who will give them prosperity. Humihiling sila kay Samuel na bigyan sila ng isang hari na magpapanalo sa kanila sa lahat ng gera o laban at magdadala sa kanila sa kayamanan o karangyaan. Now, we continue the story. So, this is what happened. Nang makita ni Samuel si Saul na naghahanap ng asno, mga nawawalang asno ng kanyang ama, siniguro ng Panginoon kay Samuel na siya, si Saul, ang kanyang hihirangin na magiging hari ng Israel. Kaya naman, inimbitahan ni Samuel si Saul na kumain at kanyang binuhusan siya ng langis sa ulo bilang tanda ng kanyang paghirang kay Saul. He anointed Saul with the oil as a sign of giving him or calling him to be the king of Israel. And from there, the life of Saul changed. Nang hirangin siyang maging hari, nagbago ang buhay ni Saul. While in our gospel, we heard the story of the calling of Levi. That when Jesus saw Levi at the customs post sa paningilan ng buwis, Jesus told Levi, "Follow me." And immediately, Levi got up and followed Jesus. Levi was a tax collector whom people treated as sinners.
Kinagagalitan ng mga tao ang mga katulad ni Levi sapagkat sila ay naniningil ng sobra. Galit sila. Ganyan ang mga tax collectors nung araw, tinuturing na makasalanan. But when Jesus called him, he did not hesitate. He did not think twice to follow Jesus and leave his previous life. Iniwan niya ang kanyang dating buhay at sumunod kay Jesus at nagkaroon siya ng bagong buhay. This is what happened when a person is being called by God. He does not only follow God, but he also leaves his previous life. Walang sumunod sa Diyos na hindi iniwan ang kanyang lumang buhay. O sa ibang salita, walang sumunod sa Diyos na hindi nagbago. But hindi naman talaga madali ang pagbabago. Ang pag-iwan sa buhay ay hindi naman nangyayari basta-basta. Like what happened to Saul, no? If we're going to continue with the story, well, actually, natapos lang yung kwento sa first reading sa paghirang sa kanya sa pagiging hari. But if we're going to continue with the story, eventually, when Saul became the king, he failed. He failed as a king. Why? Because he did not listen to Samuel. He did not listen to God. He did not obey the will of God. Instead, he obeyed his own will. Sinunod niya sa kanyang sariling kagustuhan. Kaya nagkamali siya sa maraming desisyon sa buhay. Kaya nagkandaloko-loko ang kanyang paghahari. This is what happens. When we are being called by God, yes, the invitation for us is to change and to live our past life. But we continue to follow God. Change will only happen if we will follow God. But change will not happen if we will follow Jesus and we will go back to our previous life. Maraming ganyan. Sumusunod sa Diyos, nagsisimba, pero paglabas sa simbahan, galit pa rin, magnanakaw pa rin, hindi pa rin makapagpatawad. That's what happened. Kaya walang tunay na pagbabago kasi hindi iniiwan ang dating buhay. My dear brothers and sisters, we pray that we may not only follow God. If we want to change, we pray that we may also live our past life for God. We pray to God to help us to live our previous life so that change will happen. Because change is not an event that you wait to happen, but a decision you make for change to happen. Amen.